Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory, honor, and praises, O Lord Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name. Oh, thank you, God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. The Lord.
Praise God. Hallelujah. We thank you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. You are good and we are blessed. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Patuloy po nating damhin ang banal na presensya ng Diyos sa sama-samang pananalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mahabagin sa lahat na may likha ng langit at lupa, Yahweh El Shaddai, salamat po sa buhay na hiram na patuloy niyo pong ipinapagamit upang sa gayon, ikaw pa po ay patuloy naming mapapurihan pa, mapasalamatan pa, at maitaas pa sa aming buhay. Lord Yahweh El Shaddai, tunay nga pong sa gawain ng Diyos, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya sa mga sandaling ito, kami po ay naninikluhod sa inyong banal na presensya, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga kasalanang nagagawa, sa isip, sa salita, at sa aming pong mga gawa, Panginoon. Lord Yahweh El Shaddai, nawa, sa pamamagitan po ng banal na salita na aming pong mapapakinggan at mapagninilayan, nawa, patuloy po naming maranasan, maramdaman ang kahalagahan ng aming misyon dito sa lupa. Maranasan ang inyong himalat pagpapala sa sino mang taong nagtitiwala at patuloy na sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na kaming lahat na nakikiisa at inilalapit ng sarili sa iyo ay mapalad sapagkat nagtitiwala kami kahit, Panginoon, hindi ka namin nakikita. Lord Yahweh El Shaddai, sa gabing ito na kayo po ang naglaan ng oras, panahon, para patuloy pa kaming mapanumbalik sa pananampalataya. Nawa, kayo po, kasama ng inyong Espiritong Banal, ang patuloy na manguna sa aming puso, sa aming mga isipan. Lord Yahweh El Shaddai, ipinagkakatiwala na po namin ang gawain ng Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, kasama ng gabay na panalangin ng Inang Mariang Berhed, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, purihin, purihin, purihin ang Diyos.
natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew chapter 5, verses 43 to 48. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus.
natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. In Matthew chapter 5, verses 43 to 45, it says, "You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.' But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous." Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Kailan lang meron akong kakilalang nag-celebrate ng kanilang 25th wedding anniversary. This year, marami akong kakilalang magse-celebrate ng kanilang 25th silver wedding anniversary. Bihira yan. Marami naghihiwalay ngayon. Ang sabi daw sa US, 1 out of 2 na kinakasal, naghihiwalay. Pero dito sa huling wedding anniversary na, yung silver wedding anniversary, may skandalong nangyari. Sinigawan nung misis yung kanyang asawa habang nagtatalumpati sila doon sa mga guests nila. Sinabi ng misis sa asawa niya, "Walang hiya ka? May kabit ka palang 18 years old?" Sumagot yung lalaki, tumawa na lang. Tumawa siya. Huli ka na sa balita, 25 years old na siya ngayon. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at pakinggan natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Purihin ang Panginoon. And find your partner. Find your partner. Ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalaw. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalaw.
Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalaw. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalaw. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalaw. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hihingin ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, tandaan mo ito. Ano ang ibig sabihin ng tandaan? Huwag mong kakalimutan. 1 plus 1. Anong tatandaan nyo? Yan sasabihin mo sa pangalawa. At yan ang mensahe natin ngayon. Sasabihin mo sa pangalawa, sa partner mo, mahiwaga ang buhay mo. 1 plus 1. 3 plus 3. Naniniwala ba kayo doon? Sinong naniniwalang mahiwaga ang buhay ng tao? Kung gano'n, anong sasabihin mo sa huli? Naniniwala ba kayong mahiwaga ang buhay ng tao? Anong sasabihin mo sa huli? Ha? Ano? Iboto mo buhay? Ito ang sasabihin mo sa huli. Salamat sa Diyos. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay. May prayer request ba kayo? Okay. Taas nyo lahat ng iyong prayer request, lahat na inyong daladalahan, at pakikita ko sa inyo ngayong gabi ang hiwaga ng buhay mo at buhay ko. Unang hiwaga na tatanggapin natin ngayon, answered prayer tayo lahat. Yung may prayer request. Yung wala, siyempre, wala siyang tatanggapin. Amen ba? Sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa buhay na bigay mo sa amin. Di man namin alam kung ano ang aming patutunguhan. Subalit, ngayong gabi, kami naniniwalang alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang aming
kailangan. Alam mo ang aming nilalakaran at alam mo rin ang aming patutunguhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, baba ang hawak kamay. Balik natin sa itaas ang malayang kamay na nagpupuri sa Diyos na may hawak ng mga hiwaga ng ating buhay. Okay. Sa bilang kong 3, tatalong kayong 3 ulit at kasabayan sigaw, mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga ang buhay ng tao. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, 3. Maestro, mahiwaga. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin pigo, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin bigo, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang liwanag ng buhay ng Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. You may be seated. Opo tayo. At susuriin natin anong hiwaga mayroon ang tao. So, marami kong tinanong at ang iba ay tumingin sa Google. Ha? At sabi sa Google, ang sabi ng mga scientist, hanggang ngayon hindi pa nila napatutunayan kung anong mayroon ang buhay ng tao. At bakit naging tao tayo? Ang sabi naman ng mga teologo, yung mga bihasa sa kasulatan, hindi rin na tinukoy kung ano ang hiwaga ng buhay ng tao. Ang sabi lang nila, basahin nyo ang aklat ng Heneses. Ano ang aklat ng Heneses? Yun ang aklat ng paglikha. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil sa ano? Bakit nilalang ng Diyos ang buhay ng tao? At saan galing ang katawan ng tao? Sa alabok. Ang buhay naman saan galing?
sa hininga ng Diyos. Huminga kayo ng malalim. Tapos ilabas nyo. Hinga kayo ng malalim. Tigil. Ano mangyayari pag hindi kayo huminga na palabas? Ha? Anong tawag diyan? Hiwaga. Hiwaga. Ha? Pag hindi na huminga ang tao, anong tawag diyan? Wala nang buhay. In other words, wala nang hiwaga ang buhay. Ha? So, ang katawan ng tao ay galing sa alabok. Ang buhay ay galing sa hininga ng Diyos. Now, the question is, what is the greatest mystery of life? Sa ating banal na misa, mayroon tayong tinatawag na the mysteries of our faith. Ano ang misteryo ng ating pananampalataya? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang tanong ko naman ay, ano ang misteryo ng buhay ng tao? What is the mystery of the life of man? And for that matter, every living thing lives on a mystery. Hiwaga. Yung pag-ipon ng ganitong karaming tao tuwing araw ng Sabado ay isang hiwaga. Tasa kamay nyo, sinong politiko naging presidente ng ating bansa o lahat ng bansa ang nakakaipon ng ganitong karaming tao tuwing araw ng Sabado o linggo-linggo? Bakit tayo naririto? Ha? Bakit kayo naakit na pumarito at bumalik-balik dito? Anong tawag diyan? Dahil sa hiwaga. Sino ang nakakaalam ng mga hiwaga sa buhay ng tao? Ha? Siyempre ang may likha ng buhay ng tao. Amen ba? Now, as a prelude to this, para masagot natin ang katanungang, what is the greatest mystery of man? Ano ang pinakamalaking mahalagang hiwaga ng buhay ng tao? Ano sa tingin nyo? Ha? Anong sagot? Sino makakahula? May tatlong hiwaga akong ibabahagi sa inyo ngayon. Sa tatlong ito, dito nakasalalay ang buhay ng tao. Amen ba? Ang sabi sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 7, this is what is written. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all my possessions to the poor, and give over my body to hardship,
that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered, and it keeps no record of wrongs. Maari ko makapagsalita sa salita ng mga anghel. Maari kong malaman ang lahat ng bagay. Maaring ako ay makapagsalita ng mga darating na panahon tulad ni Isaiah. Hinulaan na niya ang buhay ng ating Panginoong Kristo na siyang darating magliligtas sa ating sanlibutan. Subalit kung wala akong pag-ibig sa aking kapwa, ang lahat ng bagay na yan ay baliwala. So ano ang mahalagang hiwaga ng buhay ng tao? Pag-ibig. Pag-ibig. Tingnan nyo, nakikita ko sa mga manok, pag may sisiw sila at umuulan, ang unang ginagawa ng inahin ay tinatawag ang kanyang mga sisiw at nilulukaban ng kanyang malabay na pakpak para hindi sila maulanan. Kapag nararamdaman ng inahin na giniginaw ang kanyang mga sisiw, kanyon ang kanyang ginagawa. Niyayakap niya, tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga sisiw. Nasusundan niyo ba? Maging ang mga langgam, lahat na may buhay for that matter, has love. May pag-ibig. May mananampalataya o wala, may pagmamahal na pinakikita sa kanilang kapwa. Mga magulang sa mga bata. Napakinggan natin yung magandang homilya ni Father Paraon kanina. Ang pangunahing tungkulin ng mga magulang ay hubugin ang mga bata sa pag-ibig ng Diyos. At sa pag-ibig ng kanyang kapwa. Kadalasan, kapag may namamatay na kilalang tao, marami ang bumabati. Marami ang nagsasabi ng kanyang kabutihan. Subalit nung nabubuhay pa, pawang kapintasan ang kanilang ginagawa. Nung mamatay ang dating senadorang Miriam Defensor Santiago, marami sa mga kapwang politiko ang nagpuri sa kanya, sa kanyang kabutihan at mga nagawa. Ang sabi ng kanyang mister na nabiyudo, sana sinabi niyo yan ng buhay pa siya. Iyan ang hiwaga ng buhay ng tao. Kung kailan namamatay, saka natin pinupuri. Saka natin pinapansin yung mabubuting gawa nila. Kung kailan nabubuhay, hindi napapansin yun. Ang napapansin ng mga bagay na hindi kapuri-puri. Kapintasan. Amen ba? Subalit ang hiwaga ng pag-ibig, walang nakikitang kapangitan. Ang hiwaga ng pag-ibig, walang nakikitang kapintasan. Kaya laging sinasabi ko sa inyo, ako'y gwapo. Ay kayo ay magaganda. Sapagkat iyan ang tingin ng may likha sa atin. And the greatest mystery is God Himself.
If the great mystery is love, then the greatest mystery is God Himself. Because God is love. God is love. Ang sino mang nagtataglay ng pagmamahal sa kanyang kapwa at maging sa kanyang makaaway, mga taong hindi niya gugustuhan, isang palatandaan niya na kasama niya ang Diyos. Taas ang kamay niyo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, narinig niyo ang sinabi, mahalin niyo ang inyong kaibigan at kapuutan ang inyong makaaway. Ito naman ang sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Kristo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Huwag kapuputan, kundi mamahalin. Huwag magtatanim ng sama ng loob sa kaaway, kundi yung pawang kabutihang nagagawa ng tao. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasan yung kamay. Ito pang isang hiwaga na aking napagtanto sa buhay ng tao. Lahat ng tao ay may likas na kabutihan. At mayroon likas na kasamaan. So we have that two nature, the good and the bad. But the bad thing that we do is we recognize the bad things, not the good things. That's why sabi sa Biblia, pinasisikat ng Diyos ang araw sa bawat masama at mabuting tao. Bakit? Ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao ay pantay-pantay. Amen ba? Iyan ang hiwaga ng buhay. Kung tayo ay hubog sa salita ng Diyos, at ako'y naniniwalang lahat na nakikinig sa himpilan ng lakasan nyo, malalaman niya ang hiwaga ng kanyang buhay. Amen ba? So, mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay hindi natin piho. Ibig sabihin, huwag natin pagtutuunan ng pansin ang nakaraan o ang bukas. Sapagkat yung nakaraan ay hindi na natin maibabalik. Yung bukas, hindi natin alam kung naroon pa tayo. The only real time that we should think about is now. Now. Now na. Sabihin nyo, now. Moment. This moment. This is the real moment. Tomorrow, or 2 hours later from this moment is still a mystery. Hindi natin alam kung ano mangyayari. That's why, by faith, we always pray for divine protection, divine guidance, and divine provision. Bakit? Ang Diyos lagi, tangi ang nakakaalam ng buhay ng tao. Now, ang tanong ko ay, may isang pakong tanong. Kasi ang sagot nila sa akin, sabi ng mga teologo, basahin ang aklat ng paglikha. So, nilikha, lahat na may buhay nilikha ng Diyos. Ano ang unang nilikha niya? Langit at lupa. Ang unang nilikha ng Diyos ay langit at ang lupa. Ang sabi sa kasulatan, ang langit ang trono ng Diyos at ang lupa, kalupaan, ang tungtungan ng kanyang mga paa. Ang tanong ko ay ganito, ito ang misteryong hindi ko nasosolve.
nasaan ang Diyos bago likhain ang langit at lupa? Kung ang langit ang trono ng Diyos at ang lupa ang tungtungan niya, nasaan siya bago likhain ang langit at lupa? Ha? Nasa kalawakan daw. Wala pa ang kalawakan, pinanililikha. Wala pang nililikha. So, nasaan siya? Anong sagot doon? Mystery. Hiwaga. So, ang pinakadakilang hiwaga ay ang Diyos. Hanggang ngayon ay hindi malalaman ng sino mang scientifico o scientist at sino mang teologo na nag-aaral tungkol sa Diyos ang hiwaga ng Diyos. Amen ba? Pero ako'y naniniwalang hindi lang natin alam pero naririto na. Naririto na. Kung kayo ay makikinig ng kwentong ito, hahaba ang buhay nyo. Mapapahalagahan nyo ang buhay nyo tulad ng pagpapahalaga sa atin ng Diyos. Maiwasan natin ang magkasakit. Kumbaga, sapagkat hindi niloob ng Diyos na magkasakit at mamatay ang tao sa pasimula. Nasusundan nyo? Anong unang karamdaman o sakit ang dumating sa katawan ng tao nang sila ay sumuway sa utos ng Diyos? Ano? Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Tinitingnan nyo ba kung ano nangyari sa buhay ni Adan at ni Eva nang sila ay kumain ng bawal na bunga? Ano? Ano ang unang ebidensya ng sakit na kumapit sa katawan ng tao? Anong tawag doon? Bukol. 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 Nang kumain si Eva ng bawal na prutas, nagkabukol sa dibdib. Nasundan nyo ba? Dati wala namang bukol. Bukol. Walang nakikita si Adan na bukol sa si Eva. Na walang nakikita ang bukol sa katawan nila. Ngayon, ano hinahanap ng mga tao, lalo ng babae, hihipuan ng dibdib. May bukol ako. Mangangatog na siya, pupunta sa doktor. Ay sabi ko, ano may bukol? Nandyan na talaga yan. Ano naman ang ebidensya sa katawan ni Adan? Saan bumukol? Sa lalamunan. Kaya may tinatawag na Adam's apple. Nasusundan nyo ba? Naniniwala na ba kayo doon? Bakit sila nagkabukol? Kumain ng ipinagbabawal na bungang kahoy. Kumain ng ipinagbabawal na pagkain. Kaya lahat na sakit ngayon ay mana-mana. Kung ano ang bawal, siyang kinakain ng tao. Kaya ngayon, nagbubunga ng karamdaman ng sakit sa kanyang katawan. So, pag may sakit ka na, anong nararamdaman mo? Ano ang unang nakakaramdam ng karamdaman? Ng sakit? Isip daw.
Ano ang unang nakakaramdam ng karamdaman? Kurutin mo ang katabi mo. Anong isisigaw niya? So ano nakaramdam? Yung bahagi ba ng katawan na kinurot? Hindi naman kikipo yun eh. Ang nakaramdam yung bibig ng tao. 'Di ba? Kaya nasusulat sa kasulatan, ang buhay at kamatayan sa bibig ng tao nakasalalay. Kung anong tawagin mo, siyang darating sa iyo. Siyang mangyayari sa iyo. Pag sinabi mong ikaw ay lalaki, ganong ikaw naman ay babae, pinagbigyan mo yung pakiramdam mo. Pakiramdam lang yan. Ang reality ay ikaw ay babae. Para mapatunayan na ikaw ay babae, maghubad ka. Humarap ka sa salamin. Ano makikita mo? Yung ari ng pagkababae. Okay. Maisang nasunugan. Ang hilig ng babaeng ito, pag natutulog, hubot-hubad. Pagkatapos magkukumot siya. Ngayon, nang nasusunog na, hinihila ng kanyang aso yung kumot niya para magising siya. Hindi niya pinapansin. Nang nasusunog na talaga, ang ginawa ng aso, kinagat yung taingan niya. So nagalit yung babae. Nang makita niya susunog, tumakbo sa labas. Tumakbo sa labas. Ay marami nang nanonood sa kanya. Ano ang tinakpan niya? Ang tinakpan. Yung dibdib. Yung bukol sa dibdib. Totoo hindi. Bakit? Sapagkat iyon ang palatandaan ng pagkakasala ng tao. Nasusundan niyo ba? Hallelujah. Gusto niyo pang dagdagan ko yan? Sinong ibig malaman ang hiwaga ng buhay? Okay. Now, there are several steps to discover the mystery of life. The first is stop hating your enemies and start loving them. Nandun pa tayo sa start, stop, and start. Now, as I said before you cross a crossing of the train, anong ginagawa ng tao? Anong sign nakikita mo doon? Stop, look, and listen. Ang buhay ng tao ay ganyan. Bawat sandali, dapat tayo ay tumitigil. Binubuksan ang ating mga mata at tumitingin. Binubuksan ang ating mga tainga at nakikinig para hindi tayo napapahamak. Bago tayo gumawa ng isang hakbang, lalo na pag tayo ay nasa bingit ng kalagayan ng alanganin ang buhay, the first thing you should do is stop everything. Stop thinking, tigilan mo pag-iisip mo, stop doing anything. Open your eyes. Buksan nyo ang inyong mga mata. Now, ang sabi ko doon, ano nangyari kay Eva at Adan nang sila may kasala? Bakit nakita nilang sila'y hubot-hubad? Bakit? Ang sabi sa Biblia, because their eyes were open. Nabuksan ang kanilang paningin.
Marami tayong taong nakadilat ang mata. Ako'y naniniwalang hindi bulag si Eva at si Adan. Nakita nga ni Eva yung magandang bunga ng kahoy na pinagbabawal kaysa dumampot. At binigyan niya rin si Adan. But ano ibig sabihin ng their eyes were open? Our naked eye cannot see the things that are mysterious. Hindi makikita ng ating dalawang mata physically ang mga bagay na mahiwaga. Kailangan tumigil tayo sa pag-iisip. Tumigil tayo sa anumang ginagawa natin, anumang binabalak natin. Buksan natin ang ating pananaw ng ating pananampalataya. Open your eyes of faith so that you will be able to see the things that are unseen. Because faith is believing things that we do not see, and the reward of our believing is seeing what we believe. Ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, at ang gantimpala ng ating pananampalataya, makikita natin ang ating pinaniniwalaan. Darating at darating ang panahon na ang mahiwagang Diyos ay makikita natin. Sabi sa Biblia, face to face. We will see Him and meet Him face to face. Ngayon, hindi pa natin nakikita. Pero darating ang panahon na kapag tayo ay hindi nang hinawa sa ating pananampalataya at hindi nagbago ang ating paniniwala, makikita natin si Jesus na ating pinagmulan ng ating pananampalataya. Now, to solve the mystery of life, the first thing you should do is stop hating or creating enemies and start loving everyone. Mahalin natin ang ating kapwa-tao. Nakakatulong sa hindi, perwisyo sa hindi, mahalin natin ang ating kapwa-tao. Taas ang kamay nyo. May kinukwento sa akin, Sister Belen, sapagkat she is now very concerned about the house of prayer. Sabi, pag hindi natin aalagaan yan, darating ang panahon, iyan ay masisira. Totoo hindi? Ngayon, mayroon tayong makinuhang maglilinis at mag-aalaga dito. Kaya kadalasan, pag iikot niya, wala sila. Pag ini-inspeksyon niya mga banyo, mga CR, andudumi. So, namomroblema siya, galit na galit siya. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka nang mamroblema, pagtatanggalin mo na sila lahat. Palitan mo sila lahat. Makinig po kayo. Lahat ng tao ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. Para mabuhay na ganap at kasiyasya. So balak na niya pagpapalitan. So pinulong niya muna niya. Pinulong niya. Kinausap niya lahat. Nasaan kayo sa ganitong oras? Bakit ganito ang nakikita ko dito? Kayo ba ay walang mga pamilya? Wala ba kayong binubuhay? Ang sagot sa kanila, sa kanya, mayroon po kaming anak. So nang sabihin nila yon, sa halip na siya'y magalit, napaiyak siya. Napaiyak siya. Ba't ka napaiyak? Kung tatanggalin ko siya, paano yung kanilang mga anak? Paano kung wala na silang mapapasukan? Sapagkat pag tinanggal ka sa isang kumpanya, nangangahulugan, wala kang kwentang empleyado. Amen ba? Pero ang naalala niya, yung kanyang mga apo at mga anak.
paano niyong aking mga apo kung mamasukan din? At ganito ang gawin sa kanila ng kanilang amo. Ang sabi ko naman, hindi mangyayari yon sapagkat hinubog natin ang ating mga anak at mga apo sa salita ng Diyos. Taas ang kamay nyo. Sabihin nyo ang salitang pagpapahalaga. Tatandaan nyo, mahalaga tayo sa tingin ng Diyos. Dahil mahal tayo niya. Sana naman, pag tayo ay binigyan ng pagkakataon, pahalagahan natin ang pagkakataon na yun. Kung kayo binigyan ng paglilingkod, maglingkod kayo ng parang hindi sa tao, kundi para sa Diyos. Yan sabi sa Biblia. Do everything as if you are doing it unto God. Matutuwa ka. Kahit yung amo mo ay pangit, masungit, at kuripot, pag ginawa mo ang lahat bagay na makalulugod sa Diyos, babaguhin ang loob ng amo mo. Amen? Iyan ang hiwaga ng buhay ng tao. Now, but we can solve the mystery of our life. Tingnan mo, bakit nagkakasipon ang tao? Bakit nilalagnat ang tao? Marami akong nalalaman ngayon. May sipon, may ubo, may lagnat, hindi pa nagpapadoktor. Pag hindi nyo pinabayaan yan, hindi nyo kaso yan, ang susunod yan ay ano? Ammonia. Ay pneumonia pala. Nakamamatay po ang pneumonia. Diba? Pero pag pinalagaan mo ang buhay mo, hindi ka magkakasakit. Bakit? Kakain ka sa dapat panahon ng pagkain. Gigising ka sa panahon ng paggising. Matutulog ka sa panahon ng pagtulog. Magpapahinga ka sa araw ng pamamahinga. Amen ba? Pag malamig, magdadamit ka. Pag mainit, maghuhubad ka. Amen ba? To solve the mystery of life, the first thing to do is stop hating your enemies or anybody for that matter and start loving them. Sabi nyo, love. There are three mysteries in our life, sabi sa Biblia. Maglalaho ang lahat ng bagay, ang kaalaman, ang lakas, ang yaman, ang buhay. Tatlo lang ang mananatili. Ano yon? Faith, hope, and love. At sabi sa Biblia, and the greatest of these three is love. Love. Now, how do you solve the mystery of life? How? By ano? By faith. By faith. Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, hindi natin alam. Sapagkat naniniwala tayong alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Naniniwala tayong nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen ba? No. So, stop, look, and listen. Now, anything that comes to our life, lahat na nangyayari sa ating buhay, maganda man sa pakiramdam o pangit, may magandang layunin ang Diyos diyan. Sabi sa Roma 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him.
those who are called according to His purpose. Alam natin sa lahat ng bagay, kasama natin ang Diyos na gumagawa sa lahat ng pangyayari sa ating ikabubuti. Sa ating ikabubuti. In other words, once these negative things happen to us, nagkaroon ka ng karamdaman, iniwan ka ng mister mo, sumakalimang bahay, o sumakabilang buhay na talaga, tatandaan mo, may mabuting layunin ang Diyos diyan. May mabuting layunin ang Diyos diyan. Ibig sabihin, open your eyes to the beautiful things and open your ears to what God is telling us. Buksan nyo ang inyong pananaw sa mga bagay na magandang mangyayari sa inyong buhay. Huwag niyong isipin yung mga mangyayaring pangit, sapagkat walang binalak ang Diyos sa buhay ng tao na makapapamangit. Amen. Lahat ay makagaganda sa buhay ng tao. Amen ba? Oh. Hallelujah. So, there are three mysteries of life. Faith, hope, and love. And the greatest of them is love. So, kaya ang buhat ngayon, magsimula ka ng umibig. Wag lang isang linggong pag-ibig. Lunes, nang tayo ay magkilala, kailangan matutuhan mong mahalin ang tao ng mahabang panahon. Amen ba? Ngayon, tinatandaan ko yung humiliya ni Father Larry. Alam mo, sa totoo lang, yung isang binabalak na panukala sa batas na bawal ng kurutin ang tao, bata, ng magulang, nangyayari na po yan sa Amerika at sa Canada. Hindi mo pwedeng kurutin yung anak mo doon na bata, tatawag sila ng 911. Ang ikinukulong ay magulang, hindi yung bata. May nilapit sa akin yan sa Canada, na kayo pumunta doon. Anong gagawin ko sa aking anak, Brother Mike? Hindi ko mapalo dito, hindi ko madisiplina, sapagkat tatawag sila sa 911, ako ang ikukulong. Sabi ko, iuwi mo sa Pilipinas. Uwi mo sa Pilipinas. Sinunod naman niya. Pagdating dito sa airport, pinagpapalo na niya. Kinuha yung passport at pinagpapalo niya. Sige, tumawag ka ng 911 dito. Tapos, hindi niya binalik sa Canada. Dito pinag-aral. Alam, sa totoo lang, ito po ang nangyayari sa ating mga buhay. Nai-influensya tayo ng katuruan o kaugalian ng ibang bansa. Now, this is part of the mystery of life. In other words, second thing that you should stop is stop following the ways of the world. Huwag na tayong gaya-gaya. Tigilan nyo ang gaya-gaya. And start following the Word of God. Tigilan na yung buhay gaya-gaya. Palibhasa, may cellphone, nag-cellphone din. Totoo hindi? Ang sabi sa Biblia, sino ang iniwan lang ng gunawin ang mundo ng Diyos sa galit niya? Si Noah. Bakit si Noah? Anong sinasabi sa aklat ng Henesis?
Noah walked with God. But Noah walked with God. Namuhay si Noah na kasama ang Diyos. Paano napatunayan ng Diyos na si Noah ay namumuhay na kasama niya? Ang sabi sa Biblia, Noah did everything that God had told him to do. Sa gitna ng kasamaan, hindi umayon sa takbo ng mundo si Noah. Nanindigan siya sa salita ng Diyos. Nanindigan siya sa salita ng Diyos. So, stop following the ways of the world and start standing on the Word of God. Magsimula tayong manindigan sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen ba? Pag sinabi niya, kanyang gagawin. Pag sinabi niyang, babalik ako sa Sabado, babalik siya sa Sabado. Amen ba? Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin, ang punong likod natin sa mga aral ni El Shaddai. Iginhawa ang ating buhay at bubuti ang tunay. Umuuhin tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama. Kaya't siya ay sumahan. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo. Hanggang sa Sabado. Simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin, ang punong likod natin sa mga aral ni El Shaddai. Iginhawa ang ating buhay at mabuti pa ang tunay. Umuwi tayo sabay-sabay. Itaas ang mga kamay! Kaya't halina, sama-sama. Kayong Kaya't siya ay sumapa. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo. Hanggang sa Sabado. Nais mo Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin, Punong likod natin punong likod natin sa mga aral. sa mga aral ni El Shaddai. Iginhawa ang ating At mabuti. at mabuti ang tunay. Umuwi Sabay-sabay itaas ang mga kamay. Kaya't halina! halina, sama-sama. Kaya siya na ay sumama. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo. Hanggang sa Sabado. Kaya't halina! Kaya't halina, sama-sama. Kaya siya na ay sumama. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo. Hanggang sa Sabado. Kaya't halina, sama-sama. Kaya siya na Sumamba! ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo. Hanggang sa Sabado. Babalik tayo. Hanggang sa Sabado. Babalik tayo. Hanggang sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Okay, lagay ang inyong kamay sa ulo nyo. So wag na tayong gagayahin yung mga taong salungat sa sinabi ng Diyos. Kaya pag may umuwi dyan na hindi patapos ang gawain,
Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag niyong gagayahin. Ang gawin niyo, harangin niyo sila. Now, so, para malaman natin ang hiwaga ng buhay ng tao, anong unang gagawin natin? Tigilan nyo na yung pagkapuot sa ating kapwa. Tigilan nyo na yung pang-aaway. Huwag na kalong makipag-away. Kung awayan kayo, ngitian nyo lang. Pangalawa, huwag na kayong gagaya sa iba. Huwag tayong gaya-gaya. Sana naman, the first time ko narinig yun ng mayroong panukalang batas na bawal nang kurutin ang bata, bawal nang paluin ang bata. Nako, mahirap po yan. Lalong lalala ang ating mga suliranin. Kung ako lang papayagan nyo na maging Pangulo, ang unang batas na gagawin ko at pagagawa ko sa Kongreso, pakulong ang mga nanay at tatay na mga batang napapariwara. Sapagkat ang unang tungkuling na magulang ay hubugin ang bata ayon sa kalooban ng Diyos. Now, okay, balik sa ulo ang kamay nyo. Palibasa, kumanta na tayong babalik Sabado. Akala nyo, uwi na tayo. Hindi pa ako tapos. Third is, for us to know the mystery of life, is stop being childish and start being childlike. Anong ibig sabihin noon? Huwag tayong isip bata, kilos bata, bataan, kundi tumulad tayo sa mga batang mosmos. Amen ba? Sapagkat sinasabi sa Biblia, sabi ni Jesus, unless you become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Amen ba? Okay. 1 Corinthians chapter 13, verses 8 to 13. This is what is written. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I become a man, I put childish ways. Nung ako'y bata pa, isip basa, gawang bata. Wag lang kunan ng kindi, iiyak na. Makikipag-away na. Iyon ang isip bata, gawang bata. Ngayon, maraming Kristiyanong hanggang ngayon isip bata pa. Kilos bata pa. Huwag lang maapakan, makikipag-away na. Huwag lang maunahan sa sakyan, makikipag-away na. Nakalimutan na yung mabuting balita. So stop being childish, start being childlike. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, okay. Sabi nyo, hiwaga. Lahat ng pangyayari sa buhay ng tao ay bunga ng isang hiwaga. May lumapit sa akin, umiiyak nung isang araw. Sumama lang doon sa mga kasama niya. Nang malaman niyang
pupunta dito sa Ambel para makipagkita kay Sister Belen. Mayroon silang transaction siguro. Yun, nagpilit siyang sumama. Nang makita ko na kasama ko ni Sister Belen, biglang iiyak. Iyak lang iyak. Sabi ko, Sister, anong problema mo? Wala po kong problema, Brother Mike. Nakita lang kita ng personal, kaya po ko umiiyak. Kako, bakit ka naman umiiyak? Ako kasi anya, may 2 anak na babae. Mga dalaga na. Nangarap niya ako na magkaroon ng anak na lalaki. May nagturo sa akin, ang sabi niya, pumunta ka sa Amorsolo, magpapatong ka doon kay Brother Mike. Hallelujah. Sabi niya, naririnig ni Sir Belen. Sabi niya, alam mo Brother Mike, totoo pala. Yung balita dito, pumunta akong Amorsolo, pumila ko doon sa mga pinapatungan mo. Nang mapatungan mo, kinabukasan, naglihi ako. Isang anak na lalaki. Ang sabi sa akin ni Sister Belen, ingat ka dyan sa patong-patong na yan, ha? Atres ka ako, nakapila sila doon. Yan ang hiwaga ng ating pananampalataya. Amen ba? Whatever you wish, if you believe, it will happen to you. Okay, taas ang kamay nyo. Ibig ko kayong bigyan ng isang hiwaga ngayon ng buhay. Para naman kayo ay makapagbahagi sa mga taong nalulumbay, nalulungkot, hindi alam ang patutunguhan. Para pag nangyari yon, maakay nyo sila sa hiwaga ng buhay. Ito ang isisigaw nyo, ha? Mag-isip kayo ng isang bagay na hindi ko alam, na hindi maibibigay ng tao. Pagtapong ko sa inyo, isisigaw nyo yung bagay na yon. Huwag kayong mahihiya. Kung asawa, asawa. Kung anak, anak. Kung yaman, yaman. Bakit? Lahat sisigaw. Hindi ka maririnig na sisigaw niyan. Totoo hindi? Bakit? Nakakonsentrate ka doon sa isisigaw mo. Kayong dalawa nagkakaintindihan. Amen ba? Tatandaan nyo, sinasabi sa Biblia, saan man may dalawa na magkasundo, mangyayari ang pinagkasunduan nila. Okay, taas ang kamay. Pagtapos ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo, ito ang hiwaga na kailangan ko. Tapos sabihin nyo yung kailangan nyo. Sasabihin nyo yung kailangan nyo. Isigaw nyo na malakas. Huwag nyo pansin ang katabi nyo. Mayroon din yung hiwagang hinihintayan. Sino ang nangangailangan ng hiwaga ngayon? Okay. Anong isisigaw nyo? Tapos isigaw nyo yung kailangan mo. Diba? Ako'y naniniwalang in 7 days mangyayari sa ito sa inyo. Amen ba? Pagkatapos niyan, sisingilin ko kayo sa susunod na Sabado. Are you ready? Tingnan nyo. Saan kayo nakatingin? Anong nakikita nyo? Hindi, kalimutan nyo, gwapo. Ano nakikita nyo? Nakasimangot o nakangiti? Anong ginagawa nyo? Nakangiti din. Sapagkat kung anong nakikita nyo, iyon ang mararamdaman nyo. Iyon ang gagayahin nyo. Huwag yung gayahin yung ginagawa ng mundo. Ang gayahin nyo yung ginawa ng ating Panginoong Kristo.
At tiyak yun, laging may himala at hiwaga ang buhay nyo. Amen? Kasa kamay. Yung lahat na may sakit ngayon na nakikinig, may himala kayong tatanggapin. Isang himalang tatawagin yung hiwaga ng buhay ko ito. Amen ba? Iyon ang tatawagin nyo. Nakikinig yan. Nandyan lahat yan eh. Pag tinawag mo yung lagnat, lalagnitin ka. Huwag yung tatawagin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa buhay ng tao. Are you ready? God bless you.